Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 371. Ang isang grupo ng mga tao ay natulala, nakatingin kay Andrew Cheng na tulala, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay napakayaman. Ano ang pinagsasabi nitong tanga? Gusto mo bang lumabas kaming lahat? Hahaha, tawanan mo ako hipag Martha, ano ang ibig sabihin ng manugang mo? Bakit kailangan itaboy tayong lahat? Sarcastic na tumawa si Jinky Yao. Ate Martha, sa'yo ang bilya na ito, paano pa tayo matataboy ng basurang ito ni Andrew Cheng? Ito ay para mag-apoy sa hangin. Ang pinaka hindi matiis na bagay ni Martha Pinyin ay ang minamaliit ng kanyang pamilya, lalo na sa harap ng ikatlong pamilya. Nakasanayan kong gumawa ng mabubuting bagay at gumawa ng magagandang bagay tuwing weekdays, at superior din ako sa harap ng ikatlong pamilya. Ngayon si Andrew Cheng ay hindi nagbibigay ng mukha, bakit niya ito binigyan ng mukha? Andrew Cheng, may sasabihin ka na naman. Nagalit si Martha Pinyin, itinuro si Andrew Cheng na may matangos na ilong. Hindi mo ba nakikita itong Andrew Cheng, gusto mo bang bigyan ng mukha ang iyong sarili? Anyway, siya ang kanyang biyenan. Kung hindi ka magbibigay ng mukha, paano ka pa magiging lalaki sa harap ng iyong mga kamag-anak? Martha Pinyin, huwag mong masyadong tretuhin ang iyong sarili, hindi mababago ng aso mo ang init ng ulo ng pagkain ng tae, kailangan pa ba kitang gamutin ngayon? Medyo nagalit din si Andrew Cheng, madilim, nakatitig sa isang grupo ng mga tao, sumisigaw, sasabihin ko ulit, akin ang bilya na ito, lumabas na kayo. Ikaw. Hahaha. Tumawa ng pabalik-balik si Jinky Yao at hinikayat si Martha Pinyin na sabihin, ate, halika, kunin mo ang sertipiko ng real estate, itong batang ito, huwag mong tingnan ang malaking usapan ngayon. Kunin mo. Hindi dapat manggaha si Martha Pinyin na kunin ito. Ang property certificate na ito ay nasa kwarto ni na Andrew Cheng at Marian Yang, at, sa property certificate, mayroon ngang pangalan ni Andrew Cheng. Inalis na ito, at malalantad ang mga kasinungalingang inilatag ko. Kaya naman, binago lang ni Martha Pinyin ang usapan at pinilit na magtanong, Andrew Cheng, tapat mong sinabi sa akin kung ano ang nangyari sa Rolls-Royce na sinabi ng tiyahin mo kanina, nilustay mo ba ang pera ni Marian? Alam ko ang panahong ito kamakailan, ikaw ang namamahala sa kumpanya, huwag mong sabihing hindi. Tama. Tama. Kailangang ipaliwanag ito. Milyon-milyon na, kaya hayaan mo siyang mag-rant ng ganito, napakawalang kwenta niya, saan ako kukuha ng ganoon kagandang sasakyan. Kinagat ni Jinky Yao ang mga buto ng melon, tinitingnan ng mataong at hindi makatwirang hitsura. Sa pangit na mukha na iyon, gustong sumipa ni Andrew Cheng. Ang pamilyang ito ni Eddie Yang ay hindi pa nakikitungo sa kanyang sarili o kahit kay Marian Yang noon. Noong ikinasal sila ni Marian Yang, naalala ni Andrew Cheng sa kanyang layunin kung paano pinahiya siya ni Jinky Yao sa araw ng kasal at pinahiya niya din si Marian Yang. Ngumisi si Andrew Cheng at sinabing, napakahirap ko sa paningin mo, hindi ba? Haha, isang grupo ng mga dog-eyed relatives. Wala iyon, at huwag mong tingnan kung sino ka, iniisip mo talaga na ikaw ang emperador na nakatira sa palasyong ito. Karapat-dapat ka ba? Napakabisyo talaga ng bibig ni Jinky Yao. Hipag ni Martha, hindi naman sa sinasabi kong ikaw, kundi ang iyong manugang, dapat mong turuan ako ng mabuti, napakamangmang, hindi ako magbububuhos ng tsaa para sa atin ngayon. Si Jinky Yao ay nagdagdag ng isa pang pangungusap, nakaupo pa rin sa sofa sa tuwang-tuwa. Si Eddie Yang, na nasa gilid, ay tumanggo rin at nag-akusa, Andrew Cheng, hindi ka karapat-dapat. Kung kukunin mo ang pera ng kumpanya, dapat mong aminin na mula noong binili mo ito, hindi ito isang malaking bagay. Pagkatapos ng lahat, napakayaman ng kumpanya ng Marian Yang, ang pagbili ng kotse sa countertop ay hindi masamang bagay, gamitin mo lang ito ng magkasama. Pagkatapos sabihin ito, ngumiti si Jinky Yao, tumingin kay Eddie Yang at lihim na nag-thumbs up. Hindi naman tanga ang asawa ko, alam niyang pagsamantalahan ang sarili niya. Kung ito ay tumira at maupo sa Rolls-Royce araw-araw, malalasing si Jinky Yao kapag naisip niya ito. Maganda. Naiinip din si Cherry Young at sinabing, tama lang, magkikita na kami ng mga kaklase ko sa loob ng ilang araw, bayaw, pwede mo na akong ihatid. Ilang tao ang nakipag-usap sa akin, at nagsimula silang talakayin kung paano ilaan ang paggamit ng Rolls-Royce.
Maging si Jing Qiao ay nagsabing anti-guest, kaya, ang hipag ni Martha, ang kotse, gayon pa man, ito ay binili ng pamilya Yang. Dahil tayo ay isang pamilya, dapat tayong pagpalain at tamasahin ang parehong mga paghihirap. Ang kotse na ito, I think so, US 135246. 7. How about we use it? Paano naman? Si Andrew Cheng ay hindi pa nakakita ng ganitong bastos na pamilya. Walang hiya talaga. Siyempre hindi na iniisip ni Marte Pini na gagana ito, hinayaan ka ng kalamangan na ito na sagutin ito, at hindi ka gumastos ng isang sentimos. Sa totoo lang, hindi niya gusto ang pamilya ni Eddie Yang, maliliit na mamamayan, at mga kalkulasyon araw-araw. Hindi pa nakatira, at nagsimulang kalkulahin ang Rolls-Royce. Hindi. Bawal gumamit ng kotseng ito. Gumawa ng mapagpasyang desisyon si Marte Pinin at natigilan, pagkatapos ay tinitigin si Andrew Cheng at pinagsabihan. Dapat kong sabihin kay Marian Yang ang tungkol sa bagay na ito, talagang sakam ka sa pera ng kumpanya, at malaya kang bumili ng ganoon kagandang sasakyan. Humalaklak si Andrew Cheng at tumingin sa ganitong uri ng sangkatauhan, sa tingin mo ba ay mula sa pera ng kumpanya ang kotseng binili ko? Isang grupo ng mga tao na hindi pa nakikita ang mundo. Ako si Andrew Cheng, ito ay ilan lamang sa aking pera. Otherwise, don't think I don't know what's happening to you, Andrew Cheng. Lester Cow told me last time that your family is bankrupt. Pobre ka na ngayon, baka may dala ka pang malalaking account. Sigaw ni Marte Pinin at narinig ito sa buong sala. Ang pamilya ni Jing Qiao sa banda roon ay tulalang tumingin sa kanila, labis na naguguluhan. Anong bangkarote? Anong malalaking account? Nagtaas ng kilay si Andrew Cheng, malamig ang mga mata, itong si Lester Cow, talagang gumamit ng kahit anong paraan. Hindi banggitin. Alam mo ba ito sa isang sandali? Walang pakialam na sabi ni Andrew Cheng, at ayaw magpaliwanag. Ilang tao, nakatingin ka sa akin at ako naman, hindi nila maintindihan. Well, gusto ni Tita Son na makita kung anong mga pakulo ang ginagawa mo. May sinabi si Jing Qiao, at siya ay labis na hinamak. Anong uri ng mga alon ang maaaring matrigger ng isang mapag-aksaya na sitwasyon? Pagkaraan ng halos 10 minuto, natanggap ni Andrew Cheng ang text message ni Mr. Arnelcan at sinabi sa lahat, let's go. Saan? Malamig ang mukha ni Marte Pinin, hindi ko alam kung ano ang ginagawa ni Andrew Cheng. Ayaw mo bang malaman kung sino ang may-ari ng Rolls-Royce? Tanong pabalik ni Andrew Cheng na may mahinang ngiti. Sinulyapan ni Marte Pinin si Jing Qiao, na direktang nagsabi, Ate, Tara, lumabas tayo at tingnan kung anong panlilinlang ang nilalaro ng batang ito. Pagkatapos ng lahat, sinundan ng ilang tao si Andrew Cheng palabas ng villa. Sa electronic gate, nakita nila ang isang itim na silk na Rolls-Royce na nakapark doon. Ang kotse ay may gintong lumilipad na diyosa na si Puget, na sumisimbolo sa Maharlika. Nang makita ng ilang tao ang kotse na ito, kailangan nilang magbuntong hininga, iba ang mga luxury car. Lalo na sa mga mata ni na Jing Qiao at Cherry Yang, sila ay puno ng inggit at lubos na kaligayahan. Galit pa rin si Marte Pinin, ngunit nang makita niya ang Rolls-Royce na ito, nakalimutan din ng buong tao na magalit at umikot sa paligid ng kotse, mamantong hininga. Kung mayroon akong kotseng ito na sunduin at lumabas araw-araw, masyado akong walang mukha. Ito ang configuration ng ginang. Kaya, parang gusto niyang umalis sa sasakyan ngayon. Anyway, nagpasya si Marte Pinin na ang kotse ay binili ni Andrew Cheng na may sakam na pera mula kay Marian Yang. Dahil lahat ng ito ay pera mula sa iyong sariling pamilya, ito ay pag-aari mo. Ang kotse na ito ay hindi dapat gamitin para kay Andrew Cheng. How about Marte's sister-in-law, good car? Nakita din ni Jing Qiao na nagustuhan ni Marte Pinin ang kotse at nambobola siya sa tabi nito. Kung hindi, hipag, 2 araw sa 1 linggo ang gagamitin namin, at ang natitira ay para sa iyo. Kita mo naman, pamilya rin naman tayo eh. Nagpatuloy si Jing Qiao, tinatalakay kay Marte Pinin kung paano inilaan ang sasakyan. Si Marte Pinin ay isang daan na ayaw gamitin ang mga ito, ngunit hindi siya madaling tumanggi kapag ang taong ito ay nasa harapan niya, kaya siya ay tila napakakuripot. Okay, 2 araw lang. Sabi ni Marte Pinin.
Masaya si Jing Qiao, pinisil ang kanyang mga kilay patungo kay Eddie Yang, at pagkatapos ay hinayla ang braso ni Martha Pinyin, at lahat ng uri ng mabahong paa ay nambobola. Ang hipag ni Martha, ikaw ay talagang mapagbigay, at karapat-dapat itong maging ginang. Ko, ang pamilya namin Yang ay mayroon ka. Blessing ka namin. Sa hinaharap, ang aming pamilya ay aasa sa iyo hipag. Si Martha Pinyin ay komportableng nakinig, nanginginig ng may sigasig, at masayang tumawa ng may pagmamalaki. Ouch, wala lahat ng isang pamilya. Ilang tao lang ang nagsabi sa sinabi ko, hindi kasama si Andrew Cheng. Parang sa kanila na ang Rolls-Royce. Sa oras din na ito bumukas ang pinto ng Rolls-Royce at bumaba mula sa sasakyan ang isang matandang lalaki na nakasuot ng kulay abong suit at isang itim na gintong tungkod. Ito ay si Mr. Ernel Can. Nang makita niya si Mr. Ernel Can, nanlaki ang mga mata ni Martha Pinyin, tinakpan ang kanyang dibdib, at tuwang-tuwang nagtanong, Ikaw? Ikaw ba si Mr. Ernel Can? Mr. Ernel Can. Tumingin din sina Eddie Yang at Jing Qiao, at sa isang iglap ay nasa sabik sila. Ang pinakamayamang tao sa Shangyang City. Bakit siya nandito? Teka, bumaba siya dito sa Rolls-Royce. Hindi ba ang kotseng ito ay binili ng sakam na si Andrew Cheng? Bigla-bigla na lang, maraming tao ang walang alam at hindi mo ari. Dito, magalang na tumayo si Mr. Ernel Can sa tapat ni Andrew Cheng at yumuko, Mr. Chen. Ang eksenang ito ay nagulat pa sa ilang tao sa Martha Pinyin. Si Mr. Ernel Can, ang pinakamayamang tao sa Shangyang, ay tumango at yumuko sa basurang si Andrew Cheng. Kabanata 372. Anong nangyari? Ang pinakamayamang tao sa Shanjiang City, ay nakatayo sa harap ni Andrew Cheng nang may paggalang at may pagkagiliw sa kanya. Ito ay ganap na nagpawalang bisa sa likas na impresyon ni Martha Pinyin at ng iba pa kay Andrew Cheng. Okay naman si Martha Pinyin. Kung tutuusin, alam ni Andrew Cheng na hindi ganoon kadali. Gayunpaman, nakakagulat pa ring makita ang eksenang ito. Para naman kay Jing Qiao at sa iba pa, nakabuka ang kanyang bibig, nanlaki ang kanyang mga mata, at hindi siya nakaimik sa mahabang panahon. Ngayon lang ay malinaw pa rin ang kanilang panunuya at pangungutya kay Andrew Cheng, ngunit sa pagkakataong ito, medyo natarante sila. Doon, tumingin din si Andrew Cheng ng malamig na mga mata, at sinabing, pagkatapos talakayin, ano ang plano mong gawin sa kotseng ito? 1, 2, 3, 4, 6 na. 7. Ang pangungusap na ito, tulad ng malamig na tubig, na tumalsik sa kanila, ay agad na pinawi ang kanilang interes. Medyo hindi pa nasisiyahan si Jing Qiao at Bong Ulong, ano ang ibig mong sabihin, hindi sa iyo ang kotse na ito. Ngumiti si Andrew Cheng at sinabing, hindi ko sinabing akin ito. Sinabi mong binili ko ito dahil akala mo sa akin ang kotseng ito. Iniisip mo na ang perang pinambili dito ay nanggaling sa kumpanya ni Marian Yang. Iniisip mong ito ay ninakaw ko mula sa Big ang company. Ito. Si Jing Qiao ay hindi nakaimik, ang kanyang ulo ay nagtatampo, ang kanyang mga mata ay tumangala, at tumingin siya kay Eddie Yang. Si Eddie Yang ay wala ring magawa at walang sinabi. Ate Martha, tanong ko lang, ano ang ibig sabihin nito? Bulong ni Jing Qiao sa tenga ni Martha Pinyin. Nais ding malon ni Martha Pinyin, matagal na itong nasa puso niya. Ngunit ang resulta ay si Mr. Ernel Can. Andrew Cheng, anong nangyayari dito? Kaninong sasakyan ito? Masungit na tanong ni Martha Pinyin. Si Andrew Cheng ay masyadong tamad na magpaliwanag sa kanila, Old Joe, sabihin mo sa kanila. Naisip ito ni Mr. Ernel Can, at ayon sa init ng ulo ng kanyang young master, natatakot siya na gusto ng kanyang young master na ilihim ito, sa kanya naintindihan ang ibig ipahiwatig nito. Everyone. I'm sorry, this car is mine. Kailan lang kami nagkakilala ni Mr. Cheng at pinabalik ko siya gamit ang aking sasakyan. Hindi ko inaasahan na magdudulot ito ng hindi pagkakaunawaan. I'm sorry. Sagot ni Mr. Ernel Can. Biglang naunawaan ng lahat, at hinamak pa nila si Andrew Cheng. Hindi niya pala ito sasakyan sa mahabang panahon, wala itong kinalaman sa kanya. Sa kanila, si Jing Qiao ang pinakahalata, bumubulong at nagmumura. Nagtataka pa rin siya kung bakit, ito ay naging isang pagkukunwari at kahanga-hanga, hey, hindi nakakagulat,
ang basura ay basura, at hindi niya kayang bumili ng ganoon kagandang sasakyan sa buhay na ito. Sinundan din ni Eddie ang panunuya, kalimutan mo na ito, kalimutan ang ilang salita, kung hindi siya nahihiya pa rin kami. Nang marinig ito, mas lalo pang sumimangot si Andrew Cheng. Sino ito? Sarili mong kasalanan ang lahat. Gayunpaman, tamad siyang magmalasakit sa ganitong uri ng tao. Lumingon siya at nagsabi ng ilang salita kay Mr. Ernelcan, at bumalik siya sa villa. Dito bumalik si Mr. Ernelcan sa kotse, binati si Marte Pinin, at umalis. Sa panunood ng Rolls-Royce na papalayo, ang pamilya ni Jinky Yao ay labis na nalungkot, at higit na ikinalulungkot. Ate Martha, ano ang nangyayari sa bastard na ito? Kilala kaya ni Andrew Cheng ang pinakamayamang tao sa ating lungsod? Hindi ko pa ito narinig noon. Ngayon lang ito naalala ni Jinky Yao at nagtanong na abala. Pinaliwanag din ni Marte Pinin na may mapait na ekspresyon. Noon iniligtas ni Andrew Cheng ang matanda, marahil ay nagpapasalamat ito sa kanya. Sa sinabi nito, sinabi ni Marte Pinin ang naunang paliwanag ni Andrew Cheng kay Jinky Yao. Noon lamang naunawaan ng pamilya ni Jinky Yao ang nangyayari. Matapos ang mahabang panahon, hindi ko naintindihan. Lang tao ang bumalik sa villa, ang interes ay hindi masyadong mataas ngunit ang pag-iisip na makatira sa gayong marangyang villa, si Jinky Yao ay nasiyahan pa rin, abala na binati sina Eddie Young at Cherry Young upang mag-impake ng mga bagay. Inikat nila ang buong villa at pumili ng kwarto. Si Jinky Yao, isang nasa katanghaliang gulang na babae, ay kasing walang hiya at hindi makatwiran gaya ni Marte Pinin na nasa isang kwarto sa ikalawang palapag ang nakalok sa isang sulyap. Malaki kasi, at makikita mo ang lawa sa likod. Tumayo si Jinky Yao sa ikalawang palapag at sumigaw ng abala, narinig man ito ni Marte Pinin sa ibaba o hindi, lumipat siya kapag abala siya. Inalis ko na rin pala yung laman. Mga bata lahat. Hoy, nanay, ano ang pakiramdam mo kung ikaw ay nasa isang silid na may mga bata o butil ng palay? Dumaan si Cherry Young at sinulyapan ito. Ngayon lang niya napagmasdan ang isang ito, ngunit hindi siya naglakas iyob na hilingin ito. That ono species. Okay lang, ano ang kinakatakutan mo? This villa is all owned by Marte's sister-in-law. Ano pa ang masasabi niya kay Chen? Ping. Walang pakialam si Jinky Yao. Elsang uri ng ono ang talagang nakatira sa napakagandang silid, at bulag. Pagkatapos ng mahabang panahon ng paglipat, binabaan ni Jinky Yao si Eddie Yang mula sa ikalawang palapag, kinain ang sarili niyang prutas sa sala, at pinanood ang napakalaking LCD TV. Nakaimpake na rin si Cherry Young, nakaupo sa sala at nagsisipilyo ng vibrato, tinatapik ang mansyon, at nakatanggap ng maraming papuri. Bumalik din si Marte Pinin mula sa labas, at lumabas lang para sagutin ang telepono. Makikita na mas maganda ang mood niya. Paano nangyari ang lahat? Tanong ni Marte Pinin. Dinala ni Jinky Yao si Marte Pinin para maupo, at bigong sinabi, hipag, maraming salamat sa pagkakataong ito. Kung hindi, wala kaming matitirhan ni Eddie. Well, mayroon kaming kahilingan ni Eddie, gayunpaman, si sister-in-law ay dapat pumayag. Sa sinabi nito, diretsong lumuhad si Jinky Yao. Natakot si Marte Pinin, at hihilahin niya sana siya, ngunit hindi makabangon si Jinky Yao. Sabi niya, ate, huwag mo akong hilahin, sa bagay na ito, babangon lang ako kung nangangako ka. Sumagot si Marte Pinin na abala, mabuti, bumangon ka muna at pagkatapos ay magsalita. Hindi ito makayanan ni Jinky Yao, at kaagad na sumigaw, na. Nagsasabing, hipag, alam mo, ang mga araw na nabubuhay tayo ay napakakaraniwan. Kami ni Eddie ay nanirahan sa gayong mararangyang mga bilya sa unang pagkakataon. Naisip namin, pwede bang manatili pa tayo ng ilang araw, para pagkamatay natin, hindi na tayo mawala sa mundong ito. Narinig ito ni Markang Paiwa Marte Pinin. Nabuhay sila ng ilang araw, gusto nilang mabuhay ng mas matagal. Hindi siya pumayag sa bagay na ito. Autumn, this matter, sister-in-law. Napahiya si Marte Pinin. Agad na umiyak si Jinky Yao. Sister-in-law, kung maipapangako mo sa akin, hindi na ako luluhod pa ng matagal, at isa pa'y isang pamilya tayo. Mayroon ka bang puso na gawin ito? Si Marte Pinin ay mahirap sumakay sa tigre.
Masagot lang niya, well I promise you, get up. Pinunasan ni Jing Qiao ang kanyang mga luha at bumangon. Sinabi niya kay Marte Pinyin ang lahat ng uri ng magagandang bagay. Kinurot din niya ang mga balikat niya na parang yaya. Ate, ako na ang bahala sa lahat ng gawaing bahay sa pamilyang ito, at ang kailangan mo lang gawin ay magpahinga. Binigyan siya ni Marte Pinyin ng puting tingin at sinabing, gagawin kitang yaya sa bahay. Sa pulong din na ito, bumaba si Andrew Cheng mula sa ikalawang palapag at sinulyapan ang ilang tao sa sala. Hindi ba sila narinig sa sinabi nila? Agad na tumayo si Marte Pinyin, tinitigan si Andrew Cheng at pinagalitan, Andrew Cheng, anong ibig mong sabihin? Gusto mo ba talagang itaboy sila? Tumayo din si Jing Qiao at nakatayo sa tabi ni Marte Pinyin, na nagyayaya, ano ang binibilang mo? May masasabi ka ba dito? Umalis kami, sa tingin ko, ang unang dapat umalis ay ikaw na sayang. Binago ni Andrew Cheng ang kanyang mukha at malamig na sinabi, bigyan kita ng 10 minuto para umalis mag-isa, kung hindi tatawagan ko ang security guard. Pagkatapos ng lahat, iniangat ni Andrew Cheng ang kanyang ulo. Depende ako. Sister-in-law, anong ibig sabihin ni Andrew Cheng? Parang binili niya tong bilya. Nagalit si Jing Qiao at sumigaw. Nang mangyari tong marinig ni Andrew Cheng, tumayo siya sa ikalawang palapag, lumingon, at mahinang sinabi. Tama ka, binili ko ang bilya na ito, kaya mangyaring lumabas ka. Sister-in-law, tingnan mo, itong si Andrew Cheng ay walang batas. Naglakas loob siyang magsalita ng ganoong kalaking salita. Kinasusuklaman at pinagalitan ni Jing Qiao ang likod ni Andrew Cheng. Ano ang binili niya? Sumagot ang hipag ni Martha, sinabing ang bilya na ito ay binili ni Marian Yang, at ang titulo ay sa kanya nakapangalan. Nagalit din si Marte Pinyin, dahil hindi rin isinaalang-alang ni Andrew Cheng ang mukha ng kanyang biyenan. Ngayon, kailangan kong itaboy ang sarili ko. Walang pinapayagang gumalaw, gusto kong makita, how dare Andrew Cheng treat me. Si Marte Pinyin ay balisa, diretsyong nakaupo sa sofa, ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay galit. Si Jing Qiao ay nasa frontline na ngayon kasama si Yang Gulen, at natural na ang lahat ng uri ng kasayahan ay nag-aapoy sa kanyang mga tainga. Habang sinasabi ito, mas galit si Marte Pinyin. Makalipas ang 10 minuto, talagang sumugod ang isang pangkat ng mga security guard. Hindi nila maiwasang sabihin na pigilan sila ng ilang tao. Napatulala si Marte Pinyin at ang iba pa nang makitang biglang. Sumulpot sa bahay ang mga security guard na ito, siya Andrew Cheng ay talagang naglakas loob na gawin ito. Andrew Cheng, naging bulag ako, at talagang hinayaan ko si Marian Yang na pakasalan ka. 3 taon ka nang naging manugang ng pamilya kong Yang. Ganyan na ba ang igaganti mo ngayon? Histeryosong sigaw ni Marte Pinyin sa sala, at pagkatapos ay umupo sa lupa, pinagalitan at pinagalitan. Ang mga security guard na iyon ay kabilang sa pamilya ng Dragon, at nakikinig lamang sa may-ari ng bilya. Lumabas si Andrew Cheng. Nang madaanan niya ang sala, malamig lang siyang tumingin at sinabing, hindi na ako nakapamuhay ng mapayapa simula noong ginawa ko ito. Mula ngayon, walang kinalaman ang bilya na ito sa Marte Pinyin mo. Natakot si Marte Pinyin sa momentum ni Andrew Cheng. Hindi lang iyon, nakita rin niya na si Andrew Cheng ang may hawak ng real estate certificate. Ano ang ginagawa niya? Limito ba ay upang i-cross out ang kanyang pangalan na Marte Pinyin? Kabanata 373. Natakot si Marte Pinyin, hindi siya maaaring magkaroon ng bilya, ang bilya ay ang kanyang buhay. Andrew Cheng, anong ginagawa mo? Nagtanong si Marte Pinyin sa ilang kadahilanan, nagulat. Sina Jing Qiao at Eddie Yang sa gilid ay itinuro din si Andrew Cheng na may matalas na boses, ate, tingnan mo ang pag-aaksaya ni Andrew Cheng. Talagang ganito ang trato niya sa amin, siya ba ang Panginoon ng pamilyang ito? Ang pangungusap na ito ay nagpasigla kay Marte Pinyin, siya ay namamatay na harapin, paano mo matitiis ang pag-aangkin na ang pamilyang ito ay ang Panginoon ni Andrew Cheng? Si Marte Pinyin ay nakaupo lang sa lupa at umiyak ng malakas, talagang bulag ako. Hinayaan kong pakasalan ka ni Marian, isang walang konsensya na lobo na maputi ang mata. Pinakain kita mula sa ang aking pamilya at nakatira sa aking pamilya sa loob ng 3 taon, ngayon na kung biyenan mo ay iyong itataboy, may dahilan ba?
Si Marte Pinin ay napakabangis at maingay na ang mga taong nakikinig ay naiinis. Maraming mga security guard ang sumugod, nakatingin sa isa't isa, hindi alam kung ano ang gagawin. Halatang family affair ito. Doon, pinagalitan din ni Jing Qiao, Andrew Cheng, kitang-kita ko ito. Ang isang taong tulad mo ay isang hamak na tao. Dapat kitang iulat at ilantad sa aking biyenan. Dapat nasa frontline si Jing Qiao kasama si Marte Pinin. Maari man siyang tumira sa Villa, kailangan niyang umasa kay Marte Pinin. Gayunpaman, malamig na tumingin lang si Andrew Cheng kay Jing Qiao at malamig na sinabi, sa tingin mo ba ay kay Marte Pinin ang Villa na ito? Kung hindi, sayo pa rin ba? Bamulong si Jing Qiao sa hindi makapaniwala, ang mga mata na puno ng paghamak at pangungutya. Na-snap. Direktang nakipagkamay si Andrew Cheng at inihagis ang sertipiko ng real estate sa harap ni Jing Qiao, at sinabing, tingnan mo itong mabuti. Si Jing Qiao ay ignorante din. Kinuha niya ang real estate certificate at nanginginig na binuksan. Ang kanyang mga mata ay ang mga pangalan ni Marian Young at Andrew Cheng. Si Marte Pinin ay idinagdag lamang sa ibang pagkakataon. Bukod dito, may mga probisyon na tanggalin ang pangalan ni Marte Pinin anumang oras. Sa madaling salita, ang Villa na ito ay sina Marian Young at Andrew Cheng. Si Andrew Cheng ang master. Sa oras na ito, si Jing Qiao ay nataranta, malamig na pawis sa kanyang ulo. Pagkatapos ng mahabang panahon, talagang ang basurang si Andrew Cheng ang may-ari ng Villa na ito. Maput. Ibinulong ni Jing Qiao sa kanyang puso na si Andrew Cheng ay tila naglagay ng maraming pagsisikap kay Marian Young, at talagang dinaya ang pangalan sa sertipiko ng real estate. Ngunit naglakas loob ba siyang sabihin ito ng harapan? Tiyak na hindi. Nakangiting ibinalik ni Sun Quiqui ang sertipiko ng real estate, at nakangiting sinabi, iyon, itong Andrew Cheng, si Tita Yao ay nagkamali din sandali. Kung tutuusin, ang lahat ay isang pamilya, ano ang hindi mo maaaring pag-usapan ito? Si Tita Yao. Okay lang bang humingi ng tawad? Natigilan si Eddie Young sa isang tabi, ang kanyang asawa ay talagang nakayuko ang kanyang ulo. Hindi ba ibig sabihin na ang Villa na ito ay kay Andrew Cheng? Si Cherry Young ay orihinal na wala sa negosyo, at ito ay isang malaking bagay. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay nagulat din siya sa paglipat ng kanyang ina. Isang pares ng malalaking mata ang nakatitig kay Andrew Cheng. Kasabay nito, inabala ni Jing Qiao si Marte Pinin at bumulong, Sister Marta, bakit hindi kami humingi ng tawad, gayunpaman, siya ang iyong manugang, ibaba mo lang ang iyong ulo, huwag mo kaming paalisan kapag dumating ang oras, wala nang lugar na maninirahan. Walang pakialam si Jing Qiao kung hindi komportable si Marte Pinin. Ang importante ay makaka-live-in lang siya. Sandaling natigilan si Marte Pinin, at ilang beses niyang sinulyapan si Andrew Cheng. Noon lamang siya tumayo, at sinabi sa malakas na boses, Andrew Cheng, kung humihingi ba ako ng tawad, at hindi mo kami hahabulin. Hindi nagsalita si Andrew Cheng, ngunit malamig lang ang tingin. Si Marte Pinin ay hindi kumbinsido, ngunit ang sitwasyon ay hindi maganda para sa kanya. Nakayuko lamang siya at sinabing, pasensya na, Andrew Cheng, nagkamali ako, patawarin mo sana ako. Sa sandaling matapos siyang magsalita, abala si Jing Qiao sa kalaunan ay nag-echo, paumanhin din sa iyo, kung hindi nag-iisip si tita mo, hindi kami dapat pumunta kay Andrew Cheng. Sa bagay, hinaila din niya ang braso ng asawa. Sinabi ni Eddie Young na may isang nahihiyang ngiti, oh, Andrew Cheng, gayunpaman, ito ay isang pamilya, kalimutan mo na lang ito. Lahat ay tumingin kay Andrew Cheng ng same time, naghihintay sa kanyang posisyon. Bahagyang kumunat ang noo ni Andrew Cheng at nag-isip sandali, oo, ngunit, Marte Pinin, sumama ka sa akin. Habang nagsasalita, ang mga mata ni Andrew Cheng ay nakatuon kay Marte Pinin, at ang huli ay nanlalamig. Ano ang ginagawa niya? Kailangan pa bang problemayan ang sarili mo? Nagsorry ka ba? Ikaw. Ano pa bang gusto mo? Napabuntong hininga din si Marte Pinin sa galit, at sobrang sama ng loob. Sabi ko ngayon lang, itong Villa na ito ay walang kinalaman sa iyo Marte Pinin sa hinaharap. Pagkatapos ng lahat, si Andrew Cheng ay tumalikod at lumabas. Sa sandaling marinig ito ni Marte Pinin, alam niyang sira na ito at abala.
Hindi nagtagal, dumating ang dalawa sa management office ng sales department ng Longcheng Bioan. Umupo si Andrew Cheng sa sofa, sa tapat ng manager, na responsable sa lahat ng bagay ng Villa. Alisin mo ang pangalan niya. Sabi ni Andrew Cheng. Sa sandaling ito, sumugod si Marte Pinin at sumigaw, umiiyak, hindi ko kaya. Ito ang aking Villa. Andrew Cheng, pinapatay mo ako ang iyong biyenan. Sasabihin ko ito kay Marian. Talagang naglakas loob si Andrew Cheng na tretuhin ang kanyang sariling biyenan ng ganito. Nagsisi si Marte Pinin at nagalit sa kanya. Hindi siya pinansin ni Andrew Cheng, tahimik lang siyang nakaupo. Doon, sinulyapan ito ng manager at nagpatuloy sa pakikitungo dito. Maya-maya, lumabas na ang resulta. Ang pangalan ni Marte Pinin ay wala na sa sertipiko ng real estate, ibig sabihin, mula ngayon, ang no. Isa na palasyong ito ay walang kinalaman kay Marte Pinin. Sa pagkakataong ito, ganap na natulala si Marte Pinin. Wala na lahat. Makasalanan. Ikaw ang pumatay ng libu-libong kutsilyo, talagang ganito ang trato mo sa akin, pero biyenan mo ako, hinayaan mo pa rin akong hindi mabuhay. Hindi, idagdag mo lang, ito ang aking Villa, ito. Ay binili ng aking anak na babae, ikaw ay isang basura ng pinto sa likod, ito ay kasinungalingan sa aking anak na babae. Tuluyan ng tumakbo si Marte Pinin, gumawa ng malaking ingay sa departamento ng pagbebenta. Nakaupo siya sa lupa, ito ay isang splash at dramang, at wala siyang pakialam sa kanyang imahe. Si Andrew Cheng ay malamig na tumingin kay Marte Pinin na nakahiga sa lupa at umiiyak at sinabing, nakalimutan mo ba ang sinabi ni Marian Yang? Ang Villa na ito ay binili ko. Pagkatapos ng lahat, direktang itinaas ni Andrew Cheng ang kanyang paa at umalis sa sales department center. Si Marte Pinin ay nasa problema saglit, at pagkatapos ay tumakbo pabalik na nahihiya. May nangyari na, at ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay tapusin. Paano makabawi? Pumunta ako sa ospital para hanapin si Marian Yang. Umiyak si Marte Pinin nang pumasok siya sa pinto. Warner, binubuli ni Andrew Cheng ang kanyang ina, napakalungkot niya, ayaw niyang mabuhay, kaya mamamatay ako. Pagkatapos ng lahat, si Marte Pinin ay direktang tumakbo sa bintana, at kapag binuksan niya ang bintana, siya ay tatalon. Nagmamadali din si Marian Yang. Nag-abala siya, hinayla niya ito, at buong pag-aalinlangan, Nay, ano ang nangyayari sa'yo? May sasabihin ako. Si Marte Pinin ay mapagpanggap, gumagapang pababa sa poste, nakaupo sa sofa, at nagsimulang umiyak at nagkwento. Kinuha ko lang ba ang tiyahin mo at ang pamilya nila para manirahan ng ilang araw, bakit ba ang sama ng pakikitungo ni Andrew Cheng sa amin, at nilagyan din niya ng cross ang pangalan ko sa Villa. Direktang inalis ni Marte Pinin ang mga pangunahing punto, na puno ng mga kasinungalingan, at inilarawan ang kanyang sarili bilang isang mahinang tao. Napakunot ang noo ni Marian Yang nang marinig niya ito. Sa bagay, pamilya naman silang lahat, at mali talaga si Andrew Cheng. Mom, okay? Tatawagan ko si Andrew Cheng at sasabihin kong oo. Naaliw si Marian Yang na hindi niya inaasahan na niloloko ng kanyang ina ang kanyang sarili. Napakasimple niya. Naglalakad papunta sa gilid ng kama, kinuha ni Marian Yang ang telepono at dinial ang telepono ni Andrew Cheng, ngunit walang sumagot nito ng mahabang panahon. Nay, baka abala si Andrew Cheng, o magtatanong pa ba ako sa gabi? Marian Yang. Bumantong hininga si Marte Pinin, kinuha ang bag at sinabing, okay, dapat may battle line kayo kay mama sa gabi. Sa anumang kaso, ang Villa ay kailangang muling idagdag sa aking pangalan. Pagkatapos ng lahat, si Marte Pinin ay tumalikod at naglakad palayo. Pagkalabas ng ospital, ang pag-ungol na si Marte Pinin ay labis na nabalisa. Makalipas ang ilang hakbang, hinarang na siya ng unang dalawang malabundok na malalakas na lalaki. Sino ka ba? Huwag kang mahaba ang mata. Nagalit si Marte Pinin at umasa sa pagiging nasa katanghaliang gulang na babae. Hello, Auntie? My name is Alden Cheng. And I am Andrew Cheng's cousin. I had mistaken my church and watch before. I am very happy to meet you. Sabay-sabay na lumabas ang isang gwapong figure mula sa likuran ng dalawang malalakas na lalaki at sumenya sa kanila na bumigay. Nang marinig ito ni Marte Pinin, agad siyang napaatras.
Naalala niyang pinsan pala siya ni Andrew Cheng noong nakaraan at binugbog siya. Heto ang pinsan ni Andrew Cheng, itong batang ito, ilan ang magkakapatid. Ikaw, anong gusto mong gawin? Huwag mo akong patulan, wala akong alam. Natakot si Marte Pinin, at aalis siya pagkatapos takpan ang kanyang mukha. Abala siyang sinigawan ni Alden Cheng at nakangiting sinabi, Tita, mali ang pagkakaintindi mo. Espesyal akong humingi ng paumanhin sa pagkakasakit sa iyo ng kapatid ko noong nakaraan. Sa sinabi nito, kinuha ni Alden Cheng ang isang bank card at sinabing, Tita, wala pong marami dito, 1,000,000, kahit na huling kabayaran, pakiusap sa tiyahin na tanggapin ito. Pera. 1,000,000. Nanlaki ang mga mata ni Marte Pinin, at kinuha niya ito sa isang kamay, at agad na nabawi ang isang nakakabigay puri ng ngiti sa kanyang mukha, na nagsasabing, Ouch, wala okay, oo, hinahanap mo ba si Andrew Cheng? Babawi ako sa iyo. Ngumiti si Alden Cheng at sinabing, Okay, then trouble auntie, take my car. Ang puso ni Marte Pinin ay maganda, at kapag tiningnan niya ang kotse, ito ay talagang Bentley. Sa hindi inaasahan, hindi ito posible para kay Andrew Cheng. Ang kanyang kapatid ay medyo mayaman, ngunit siya rin ay mapagbigay. Pagkaraan ng ilang sandali, ilang tao ang bumalik sa One Palace. Si Alden Cheng ay dumating din dito sa unang pagkakataon, at palaging napakadesente, nakaupo sa sala. Halika at halika, Alden, uminom ng tsaa at uminom ng tsaa, ang tiyahin ang gumawa nito. Tumawag si Marte Pinin ng isang matulungin. Si Jing Qiao at ang iba ay nagkataong wala at bumalik upang bitbitin ang mga bagahe. Sa oras din na ito bumalik si Nurse Leslie na may dalang mga butil ng palay. Pagpasok ng butil ng palay sa pinto ay tumalbog siya at may dalang batang nakapusod na napaka-cute. Nakita niya ang isang tiyuhin sa bahay, nakatagilid ang kanyang maliit na ulo at matamis na sumigaw, Tito, hinahanap mo ba ang aking ama? Napalingon si Alden Cheng, napaawang ang kanyang bibig, lumitaw ang isang ngiti, na may bahid ng panlalamig sa kanyang lamang, at sinabing, Oo. Anak ka ni Andrew Cheng, ha? Kabanata 374. Ang batang si Milzen ay hindi natatakot sa mga tao, lumakad at binati si Alden Cheng. Si Alden Cheng ay nagpakita rin ng napakaamong panig, na tinutokso ang butil ng palay. Si Marte Pinin ay nagbigay ng ilang sulyap, pagkatapos ay tinitigan ang mga butil ng bigas, at pagkatapos ay ibinaling ang kanyang ulo kay Miss Leslie, malamig na sinabi, itaas mo siya. Alam ni Nurse Leslie na hindi gusto ni Marte Pinin ang mga butil ng bigas, ang batang si Milzen kaya dinala niya ito sa itaas. Tito, makikipaglaro ulit ako sa iyo mamaya ha. Ang mga maliliit na ngipin ng batang tigre ay kumikinang, kumakaway ang maliliit na kamay patungo kay Alden Cheng. Ngumiti si Alden Cheng, kumurap, at inihambing ang 1 kilos, na nagsasabing, Okay. Alden, may asawa ka na ba? Tanong ni Marte Pinin na may ngiti sa labi, ang kanyang mga mata ay parang sa kanyang ina. Ay, wala pa po. Nakangiting sabi ni Andrew Cheng, nakatayo sa hindi kalayuan ang 2 malalakas na bodyguard sa likod niya. Nang marinig ang sagot na ito, napakasaya ni Marte Pinin. Ang sarap talaga hindi pa mag-asawa. Nagsimulang mag-isip ng mabuti si Marte Pinin, na naging imposible para kay Marian Yang at Andrew Cheng na magdiborsyo, ngunit ngayon ay mayroong Cherry Yang sa villa. Lahat sila ay miyembro ng pamilya ni Yang. Kung talagang magkatugma sila, tiyak na makikinabang sila dito. Nag-iisip. Nagmamadaling pumunta si Marte Pinin sa silid ni Cherry Yang, binaliktad ang kanyang larawang sining, at pagkatapos ay tumakbo ng maganda sa sala, iniabot ito kay Andrew Cheng. Tingnan mo, kumusta ang babaeng ito? Gusto mo ba? Kung gusto mo, bibigyan ka ni tita. Panimula, magandang babae ito, sigurado. Tumingin si Andrew Cheng, ngunit hindi niya ito pinansin, ngunit isang biglaang plano ang nabuo. Mabuti naman, hindi ko lang alam kung payag ang mga tao o hindi. Nakangiting tanong ni Alden Cheng. Nang marinig ito ni Marte Pinin at tinapik ang kanyang hita, naisip niya sa sarili, tapos na. Why not? So, I called linger back, and you will chat for a while. Napakaganda ng puso ni Marte Pinin. Kung talagang tapos na ito, kailangan pa ba niyang tingnan ang mukha ni Andrew Cheng? Hindi na kailangan.
Sa makatuwid, siya ay tila pambihirang matulungin. Hindi ngumiti si Alden Cheng, ngunit nakita na ni Marte Pinyin. Pagkaupo ng ilang sandali, nakita ni Alden na hindi pa bumabalik si Andrew Cheng, kaya hindi na siya gaanong nanatili, at tumayo at sinabing, "Yung tita, may gagawin pa ako, huwag mo na akong pakialaman. Kung bumalik si Andrew Cheng, tandaan mong tulungan mo ako. Sabihin mo, nanggaling na ako dito." Pagkasabi noon, anumang pananatili ni Marte Pinyin, umalis na si Alden Cheng. Si Marte Pinyin ay balisa rin dito, ngunit hindi madaling pilitin ang iba na nananatili. Dito, lumabas si Alden Cheng at inilagay si Bentley sa pintuan. Nagkataon na bumalik si Cherry Young at ang kanyang mga magulang. Ang malalaking mata ni Cherry Young ay nakatitig sa sasakyan ng Bentley, lalo na ang lalaking ngayon lang niya nakita, napakagwapo. "Ano sa tingin mo, guilty ka sa nympho, tama? Mayaman at bata ang ganyang pera, pwede ba na gusto natin ang mga maliliit na tao sa palengke? Bilasan mo na ang mga bagay-bagay, bago pa magbago ang isip ni Andrew Cheng." Alam ni Jing Qiao ang ginagawa ng kanyang anak, kaya sinabi niya. Nagsalubong ang mga kilay ni Cherry Young, at malamig niyang tiningnan ang mga ito, at sinabing, "Kung gusto mong ilipat ang iyong sarili, hindi ako maniniwala, at hindi ako maaaring maging isang mayaman na asawa." Lumaki si Cherry Young, at pumasok sa villa, diretso sa kanyang silid. Sa pagbabalik tanaw kay Andrew Cheng, may party ngayong gabi, na inorganisa ni Vic Ang, upang pasalamatan ang mga bagong direktor at mamumuhunan. Kasabay nito, kailangan nating ipahayag ang ilang mga balita. Maagang naghanda si Marian Young sa ospital. "Miss, hindi mo na kailangan pang umalis, magpahinga ka nang lang ng mabuti." Tumingin si Andrew Cheng kay Marian Young na labis na nababalisa. Sinulyapan siya ni Marian Young at sinabing, "Sa kabutihang palad, ako ay isang direktor ng kumpanya. Ano ang dapat kong gawin kung hindi ako pupunta?" Likas na maganda si Marian Young, at maging ang makeup ay ang uri na hinahangad ng maraming tao. Ngunit para sa party ngayong gabi, binibigyan niya ng malaking kahalagahan, kaya kailangan pa rin niyang magbihis ng mas solemna. "Tama, sinabi sa akin ni nanay, nakalmo mo ba ang pangalan niya sa villa?" Binigay ni Marian Young ang kanyang bag at biglang nagtanong. Sumagot si Andrew Cheng ng totoo, "Well." Hinawakan ni Marian Young ang kamay ni Andrew Cheng at mahinang ngumiti, "Bueno, alam kong may nagawang mali ang aking ina, ngunit siya ang aking ina, patawarin mo ako kung kaya mong magpatawad." Alam ni Andrew Cheng na si Marian Young ay malambot ang puso at walang magawang bumantong hininga, "Halika, makinig ka. Sumunod ka sa akin saglit, at magbago ang ating ulo." Ngumiti si Marian Young at tumingin kay Andrew Cheng. Hindi gaanong pinansin ng kanyang asawa ang imahe. Napatingin din si Andrew Cheng sa sarili niya, heheng ngumiti, walang sinabi. Lumabas ang dalawa sa ospital at nagmaneho ng kalahating oras bago sila nakarating sa isang tahimik na eskinita na may Yanyang Street na may mga katangiang Yangnan. Sa lungsod ngayon ng Xiangyang, hindi na mahahanap ang isang eskinita na tulad nito. Sa dulo ng eskinitang ito, may atek ng isang sinaunang gusali. Ang una at ikalawang palapag ay lahat ng katangian ng Yangnan Garden. Napakapayapa ng antik, at may pakiramdam ng isang maliit na pavilion ng gusali. Huminto ang sasakyan sa pintuan, maingat na tiningnan ni Andrew Cheng ang gusaling ito, bihira siyang pumunta sa ganoong lugar, hindi ito madaling makita sa isang sulyap. Itong maliit na gusali, kahit bilyon-bilyong dolyar ang tingin ko, di ba? Medyo natarante si Andrew Cheng at sinabing, "Paano mo nalaman ang ganitong uri ng lugar?" Inalagaan ni Marian Young ang kanyang mga damit at buhok at ngumiti, "Ito ang aking kaibigan, estilista, na bumalik mula sa ibang bansa. Ang pagkakayari ay napakahusay, at kadalasan ay kailangan kong makipag-appointment. Dadalhin kita dito ngayon upang mag-estilo. Kaibigan. Di ba ang daming asawa at girlfriend?" "Ako." Tumingin si Andrew Cheng sa kanyang damit. "Well, medyo makaluma talaga." Si Marian Young ay isang regular na bisita dito, inakay si Andrew Cheng palabas ng kotse, lumakad sa gate at pumasok sa bakuran. Ilang hakbang pa lang ay may nakita siyang diyosa na nakasuot ng puting low-cut na v-neck na sumalubong sa kanya mula sa loob. "Wainer, hindi ko inaasahan na nandito ka agad." Tumingin si Andrew Cheng sa babaeng papalapit na may hangin sa mukha.
Siya ay may espesyal na alindog, at pagkatapos ay tumingin kay Marian Young na para bang siya ay nilipol sa isang masayang karagatan. Maluwag ang puting kamisete at pinatingkad ang matambok na figure. Isang pares ng puti at pinong lotus root arm, at ang matamis at masarap na ngiti na iyon, mapagbigay at sexy. Walking hormone lang ang babaeng ito. Napatingin lang si Andrew Cheng, napaka-perpekto ng figure ng babae, ang upper circumference at ang matibay na baywang ng grip ay bumubuo ng matinding contrast. Bukod dito, ang babaeng ito ay hindi nag-iisip na ipakita ang kanyang figure sa harap ng iba, mapagbigay at tiwala. Dapat daw may puso ang mga lalaki, bakit ang mga babae hindi? Sa gayong figure, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Ang babae ay may pamilyar na panlasa, at tumakbo siya ng nakangiti, hawak ang maliit na kamay ni Marian Young, at isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Marian, hindi mo ako sinabihan na darating ka. Marian, ito ba? Napansin ng babaeng lumulutang si Andrew Cheng, at may kumislap na ekspresyon sa kanyang mga mata. Andrew Cheng, ang asawa ko, samahan mo ako sa party ngayong gabi. Maikling ipinakilala ni Marian Young, Andrew Cheng, ito si Riza Cheng, ang babaeng boss ng studio na ito, ang pinakamatalik kong kaibigan, kababalik lang mula sa ibang bansa, hindi ko pa ito nabanggit sa iyo noon. Parang kami pa rin ang pamilya. Ang mga mata ni Andrew Cheng ay dumaan sa mukha nitong magandang babaeng nagngangalang Riza Cheng, na may ngiti sa gilid ng kanyang mga mata. Hello, ang pangalan ko ay Riza Cheng. Ang magandang babae ay magalang na iniabot ang kanyang maliit na puting kamay, at ang gulat na tingin sa kanyang mga mata ay naayos na, at sinabi niya na may ngiti, nagkataon lang, lahat tayo ay may apelyido na Cheng. Hinamak ni Riza Cheng ang kanyang puso, at narinig niya ang tungkol dito nang siya ay umuwi. Ang asawa ni Marian Young ay sayang sa malambot na kanin. Ngunit kung titingnan ito ngayon, hindi lamang basura, kundi isang walang prinsipyong tao. Sa sobrang yabang niya ngayon, sa paningin niya ay panay ang tingin niya. Gayunpaman, si Riza Cheng ay napakahusay dito at hindi ito partikular na ipinakita. Haha, it would be an honor for me to have the same surname as a noble and elegant beauty like you. Tumawa si Andrew Cheng. Nang marinig ni Riza Cheng ang mga salita, tumaas ang sulok ng kanyang bibig, at ngumiti ang kanyang mga mata. Napakaganda ng ngiti ng babae, hindi bababa kay Marian Young, at may kaakit-akit na alindog, na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Go! Sumama ka sa akin. Mahinang sabi ni Riza Cheng. Hindi ko talaga alam kung bakit pinili ni Marian Young na pakasalan ang ganoong sayang. Tiningnan ni Andrew Cheng ang iilang mamahaling sasakyan na nakaparada sa bakuran at ang mga paboril at tigre sa pagkabihag. Naiinggit siyang sinabi, Riza, hindi mo inaasahan na iingatan mo ang mga hayop na ito, mapagbigay, at ang mga sasakyang ito dapat ay mahalaga. Nilinggan ni Marian Young ang kanyang ulo at kakaibang hitsura kay Andrew Cheng, pinisil ang kanyang kilay sa kanya, ngunit hindi man lang ito nakita ng huli. Ano ang problema ng kanyang asawa? Ang daming salita. Bilang isang senior modeling studio, hindi maliit na halaga ang taunang kita ni Riza Cheng. Marami sa kanila ang mga big boss ng mga nakalistang kumpanya na nagmaneho mula sa labas. Ang mga taong pumupunta rito ay mayaman man o mahal, at natural na walang kakapusan sa pera, kaya para kay Riza Cheng, ang pera ay isang numero lamang, at ang pag-uusap tungkol sa pera ay medyo makulit. Si Riza Cheng ay tumingin kay Andrew Cheng nang may pagtataka, na may bakas ng pang-aalipuste sa kanyang mga mata, at ginamit niya ang kanyang mga kamay upang hagupitin ang isang malaking alo ng buhok. Nagulat si Andrew Cheng at nagtanong pabalik, ang anak mayaman. Ako ba ang pinag-uusapan mo? Kawili-wili. Kilala ba ng babaeng ito ang sarili niya? Kabanata 375. Ngumiti si Riza Cheng, pumikit at ibinaling ang mga mata, inilantad ang mga mata niya, at sinabing, syempre. Nakangiting sabi ni Andrew Cheng, haha, masyado kang nag-iisip, hindi ako, kabalyero ako ng asawa ko. Nang matapos siya, tumingin siya kay Marian Young at nagtanong na may bastos na mukha, sinabi mo ba iyan? Nang tanungin ni Andrew Cheng, naramdaman ni Marian Young na namumula ang kanyang pisngi. Totoo rin ang asawa, magpakita ng pagmamahal sa harap ng mga tagalabas. Bahagyang ngumiti si Riza Cheng, at hindi nagpatuloy sa pagpupumiglas, dinala sina Marian Young at Andrew Cheng sa likod na silid.
Ang studio na ito ay pinalamutian ng isang klasikong estilo, kahit na walang gaanong mga bisita, ngunit may mga tao sa bawat silid na seryosong gumagawa ng estilo, at ang mga bisitang iyon ay mukhang hindi pangkaraniwan, at makikita pa ang mga sikat na ngayon may maliliit na sariwang karne din. Kapag dumaan si Riza Cheng sa silid, sasalubungin niya sila ng maraming kwentuhan at tawanan. Dinala silang dalawa ni Riza Cheng sa isang marangyang single room sa ikalawang palapag. Obviously, ito ang private designed workroom ni Riza Cheng, at mukhang ibibigay niya kay Marian Young ang sarili niyang fencing. Andrew Cheng, sandali lang, titingnan kita pagkatapos kong harapin si Marian. Gaya ng sinabi ni Riza Cheng, nagsimula na siyang maghanda. Bilang nangungunang stylist sa industriya, at kababalik lang mula sa Paris, ang kanyang mga nagawa ay umabot na sa punto ng pagiging perpekto. Bagamat may dalawang malalaking dilag sa silid, maganda ang maging kaaya-aya sa mata, ngunit naiinip din si Andrew Cheng kapag siya ay nakaupo. Hindi nagtagal, nakatulog siya ng komportable sa sofa, na naginip na ng arap din siyang makasama sa paglalakbay ni Marian Young. Isang oras na ang nakalipas bago natapos ni Riza Cheng ang pagmomodelo kay Marian Young, at kakashoot niya lang kay Andrew Cheng. Wake up! Do you look at your beautiful Marian? Ngumiti si Riza Cheng at ginaising si Andrew Cheng gamit ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib, at tumingin kay Marian Young ng may pagmamalaki. Malaki ang tiwala niya sa kanyang trabaho. Sa sandaling imulat ni Andrew Cheng ang kanyang mga mata, ibinoling niya ang kanyang mga mata kay Marian Young sa harap ng salamin. Nang makita niya si Marian Young, halos dumuyugo na naman ang ilong niya, at nagkaroon ng malakas na salpok. Tamang ilarawan si Marian Young na may apat na salita na maganda at kapansin-pansin. Sa pananaw ni Andrew Cheng, si Marian Young sa sandaling ito ay isa lamang anghel na lumalabas sa kaharian ng langit. Si Marian Young ay nakasuot ng pulang evening dress na may malalim na V-shaped na likod, na napakatokso. Nakaset up ang kanyang buhok, at mukhang napakaselan. Ang kanyang propesyonal na damit ay ganap na naiiba sa mga karaniwang araw. Mukha itong marangal at eleganteng. Asawa, napakaganda. Lumingon si Marian Young at nakita si Andrew Cheng na nakatingin sa kanyang sarili gamit ang isang uri ng mata, bahagyang nakataas ang mga sulok ng kanyang bibig, at nagtaas ng mapagmataas na arco. Tuwang-tuwa si Marian Young kahit papaano ay hindi na maalis sa kanyang sarili ang mga mata ni Andrew Cheng. Tapos lalabas muna ako, ang gwapo mo sa kanya. Matapos sabihin kay Riza Cheng ang isang bagay, sumulyap si Marian Young kay Andrew Cheng at lumabas. Nakaupo sa lazy couch sa lounge, si Marian Young ay hindi maiwasang mag-isip tungkol sa party plan ngayong gabi. Isinara ni Riza Cheng ang pinto ng modeling room, marahang tinapik ang upuan sa harapan niya, at matamis na ngumiti, halika, maupo ka rito. Medyo napahiya si Andrew Cheng. Pagkatapos ng lahat, nag-iisang mga lalaki at mga balo ang nasa iisang silid, palaging nararamdaman ang hindi maliwanag na kapaligiran na dumadaloy sa hangin, at hindi maiwasang nakatitig sa kanyang mukha. Anong gusto mo, halika dito. Nang makita ni Riza Cheng na hindi nag-react si Andrew Cheng, muli siyang sumigaw ng mahina. Oh, oh. Nakangiting tumayo si Andrew Cheng, nakaupo sa upuan sa harap ni Riza Cheng, napaka-komportable at malambot. Bukod dito, pagkaupo, itinaas ni Andrew Cheng ang kanyang kilay at nakita ang isang bagay na hindi niya dapat makita. Hindi mapigilan ni Andrew Cheng na maramdaman na ang kanyang mga pisngi ay mabilis na uminit, at ang kanyang puso ay puno ng emosyon. Hindi pinansin ni Riza Cheng ang pagbabago sa mga mata ni Andrew Cheng, ngunit seryosong inilapat ni Andrew Cheng, hindi man lang napansin na ang mga mata ng taong ito ay natigil. Well, Andrew Cheng, bakit ka nagkaroon ng nosebleed? Pinunasan ito ni Riza Cheng, at biglang nalaman na si Andrew Cheng, na ang mga mata ay mapurol at tumatawa, ay nagsimulang dumuyugo, at agad na tumakbo ng ligaw, nakakatakot si Riza Cheng na sumisigaw. Okay lang, normal lang naman. Abala si Andrew Cheng na pinunasan ang kanyang ilong gamit ang kanyang kamay at ngumisi, punong-puno ako ng dugo, at hindi ko mapigilan ang aking ilong kapag nakakita ako ng isang kagandahan. Pwede ka namang magsalita, oily. Humalaklak si Riza Cheng, nagmamadaling tumalikod at humitit ng tissue, pagkatapos ay pinunasan siyang mabuti, at binuhusan siya ng isang basong tubig na yelo para mawala ang init. Maghintay ka. Hindi ka dapat magsisi Marian Young.
Ang susunod na hakbang ay ang pangkalahatang hugis. Si Riza Cheng talaga ang top stylist. Binigyan niya si Andrew Cheng ng isang tao sa wala pang kalahating oras. Ang buong tao ay ganap na naiiba mula sa nakaraang pag-uugali. Para talaga itong si Prince Charming sa mundo ng fairy tale. Atmospheric at nakaistilong. Maganda na ang mukha ni Andrew Cheng, ngunit tinatamad siyang alagaan, at nakatitig siya. Ha! Tama nga, ang paningin ni Marian, iyon ang mga lobby ng dagat, napakagwapo. Tumayo si Riza Cheng sa likod ni Andrew Cheng at maingat na sinuri ang kanyang gawa mula sa salamin at nalaman na iba ang ugali ni Andrew Cheng. Salamat sa papuri, gwapo ang moto ko. Okay, kung mahina ang bibig mo, sumama ka sa akin sa dressing room at tulungan kang pumili ng ilang disenteng damit. Tinapik ni Riza Cheng ang balikat ni Andrew Cheng at naglakad papunta sa dressing room. Sinundan siya ni Andrew Cheng, ang kanyang mga mata ay patuloy na nakatitig sa kanya, at ang mga ripple ay lumitaw na sa kanyang puso. Hindi nakatiis ang ganyang babae. Ang malaking cloakroom ay nakasabit na may hindi mabilang na brand name na mga damit, halos lahat ay gawa sa kamay ng mga imported na sastre mula sa Italy at France, at anumang piraso ng damit ay katumbas ng kita ng karaniwang tao sa loob ng isang taon. Hindi alam ni Andrew Cheng na ang dressing room na ito ay masasabing private zone ni Riza Cheng. Bihira siyang magdala ng mga tao dito para subukan ang mga damit, dahil lahat ng damit sa loob ay kinolekta niya, at lahat sila ay mahalaga, maliban na lang kung may ilang customer na may matatag na relasyon kung hindi niya sila dadalhin dito para subukan ang mga damit. Gayunpaman, pumunta rito si Riza Cheng kasama si Andrew Cheng, at tila bibigyan niya siya ng maraming damit. Hi! Tingnan ang mga pirasong ito at subukan ang mga ito. Ang mga daliri ng magnolia ni Riza Cheng ay nag-cross sa pagitan ng mga manggas ng mga damit na ito, at pagkatapos ay tila random na pumili ng ilang piraso at ibinigay ang mga ito kay Andrew Cheng. Huwag mong tingnan ang laki. Trust me, nakikita ko ang laki mo sa isang sulyap. Sabi ni Riza Cheng ng buong kumpiyansa. Hoy, nagkataon lang, at nakikita ko ang laki mo sa isang sulyap. Ngumisi si Andrew Cheng. Ang mga salitang ito ay nagpang-inig kay Riza Cheng at bahagyang kumunat ang noo. Magpapalit na sana ng damit si Andrew Cheng, ngunit hindi niya nakita ang fitting room, at hindi sinasadya ni Riza Cheng na umalis. Wala bang fitting room? O dito ko na lang palitan? Tumingin si Andrew Cheng kay Riza Cheng na nakatayo dito na may ngiti sa kanyang mukha, medyo hindi sigurado. Magpalit ka na lang dito, tutulungan kitang makakita. Niyakap ni Riza Cheng ang kanyang dibdib gamit ang dalawang kamay, at ang kanyang tono ay matigas. Ang dressing room ay isang magandang lugar, tulad ng Uniqlo noon. Bakit, mahiyain ka pa ba? Ngumiti si Riza Cheng na may kumikislap na mga mata, mapupulang labi at ngipin. To be honest, wala pa talaga akong tinatitigan na babae para magpalit ng damit. Ang mga mata ni Andrew Cheng ay naalis-alis sa mukha ni Riza Cheng, at pagkatapos ay ngumiti siya ng walang kahihiyan, bakit, magiging interesado ka ba sa akin? Binigyan siya ni Riza Cheng ng puting tingin, ngunit hindi nabawasan ang ngiti sa kanyang mukha. Aniya, masyado kang mag-isip, tinutulungan lang kita na makita kung alin ang mas bagay. Nagkibit balikat si Andrew Cheng, pagkatapos ay tumingin ng diretso sa mga mata ni Riza Cheng, at hinubad ang kanyang shirt sa harap niya. Sa proseso ng pag-unbutton ni Andrew Cheng, hindi pinili ni Riza Cheng na tingnan si Andrew Cheng. Sa halip, ang kanyang mga mata ay patuloy na nakatutok kay Andrew Cheng, at may bahagyang lamig sa kanyang mga mata. Naramdaman ito ni Ping. Ang katawan ni Andrew Cheng ay naging maayos pagkatapos ng mahabang panahon ng ehersisyo, at ang kanyang mga linya ng kalamnan ay napakahigpit din. Bagamat hindi siya ang uri ng malaking kalamnan na maskuladong lalaki, ngunit ang kanyang katawan ay nagpapalabas ng kakaibang alindog, kaya ang babae ay kailangang magmukhang higit pa. Siyempre, ang figure na ito ay para lamang sa ilang maliliit na batang babae na hindi pamilyar sa mundo. Gayunpaman, ang mga mata ni Riza Cheng ay may hinahanap kay Andrew Cheng, ang kanyang mga mata ay lumabo at puno ng pagdududa. Sa pagtingin sa ekspresyon ng mukha ni Riza Cheng, ngumiti si Andrew Cheng, tuloy-tuloy lang ba ako sa pagtayo ng ganito? O nabighani ka ba sa aking bodybuilding figure?
Nagising si Riza Cheng ngayon, binawi ang kanyang mga mata, at mahinang ngumiti sa gilid ng kanyang bibig, at pagkatapos ay pumili at kinuha ang isa pang kasuotan para kay Andrew Cheng, maaari mong palitan ang isang ito, dapat itong magmukhang maganda. Well, mukhang mali ito. Nakangiting sabi ni Andrew Cheng, nakita mo akong nagpalit ng damit, hindi ba dapat ako tumingin sa iyo? Sumimangot si Riza Cheng, na may bahid ng panlalamig sa kanyang mga mata, at sinabing, niloloko mo ba ako? Ngunit sa parehong oras, may bakas na ng pagkalito sa mga mata ni Riza Cheng. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Ang Manugang Kong Trilyonaryo. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.